presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
ligtas. Buhay niya'y inialay sa buong sanlibutan, sa iyo't sa akin, magpakailanman. Sa araw ng Pasko, tayo'y magkaisa sa pag-ibig ni Kristo na di nagbabago. Sa aming mga bata, masaya ang Pasko. Isinilang si Jesus, tagapagligtas. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, maligayang Pasko sa inyo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, maligayang Pasko sa inyo. Sa araw ng Pasko, tayo'y magkaisa sa pag-ibig ni Kristo na di nagbabago. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, maligayang Pasko sa inyo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, maligayang Pasko sa inyo Good Good morning, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Maligayang Pasko pong muli sa ating lahat at isang pinagpala at puspos ng kapayapaan, biyaya pa rin nakaloob ng Diyos sa atin. So again, mga kapatid, sa araw na ito, tayo po ay naroon sa huling bahagi na ng ating pag-aaral tungkol doon sa 5 candles of Advent, which is symbolizing also the gift of Christ to us nung siya ay isilang sa sabsaban. At ito rin ang nagpapahayag yung fruit of the Holy Spirit, the first four of them. So, ang ating pong pagkukunan ng ating pag-aaral ay sa John 8:12 at saka sa Matthew 2:1 to 11, kasama na rin po nung sa Isaiah 9:2 to 7. So again mga kapatid, handa po na tayo. Kung gusto po niyong kuhanin yung mga Bible, ang yung mga notebook, para po makapag-take down tayo ng notes, ay sige po. Pero bago ang lahat, tayo may manalangin muna, Yes, Sister Cora. Sister. Brother, Pastor. Yes, yes. So, again, Father, narito po kami sumunod na may kagalakan sa iyong pagtawag sa amin upang muling maging bahagi ng pag-aaral at pangangaral tungkol sa kapanganakan na iyong anak na si Jesus. Salamat po sa lahat ng naganap. Salamat po sa kapayapaan, sa katiyakan. At higit po sa lahat, salamat sa iyong pag-ibig. Ang pag-ibig mo na walang iba kundi si Kristo, ibinigay mo sa amin kahit po alam mo na hindi ganong kaluwalhati o kapayapa ang magiging wakas niya bilang tao, kundi alam mong siya ay mapapabayubay pa sa krus. Sa pangalan po na iyon ng anak, amin pong hinihiling ang kaluguran mo sa aming mga mabibigkas na salita at alam po namin na hindi namin may tatago ang laman ng aming puso, ang laman ng aming isip, ang aming objective, kaya po kami pakalinisin mo. Alam din po namin na tanging kasalanan lamang ang magbibigay sa amin ng harang, blockade, upang mapahayag namin ang buong katotohanan ng may pagmamahal ng iyong kalooban sa iyong makapangyarihang salita. Again, Father, sa pangalan ni Jesus, kaluguran mo ang bawat salitang aming masasabi, kaluguran mo ang aming pagsasabuhay na iyong mensahe, at then again, all this for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sister, ano ba yung memory verse of the week natin? Ang memory verse of the week ay kinuha natin sa Micah chapter 5 verse 2. But you, Bethlehem, Yan. Thank you, Lord. but you, Bethlehem Emprata, Emprata.
Though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose going forth are from of old, from everlasting. Amen. Thank you, Sa Lord. Tagalog naman, ito ang sinasabi sa Micah chapter 5 verse 2. Ngunit ikaw, Bethlehem sa Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isang magiging pinuno sa Israel na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Amen. Micah 5:2, the prophecy of the coming of our Lord Jesus Christ. So, as I was saying, ang ating pong pag-aaral ay tungkol doon sa ating panghuling bahagi sa 5 Candle of Advent. But bago po ang lahat, tulad ng dati, tayo po'y aawit muna. Ang awit po natin ay patungkol doon sa si Kristo, ang pinagmulan ng lahat ng virtues, gift na itong ating pinag-uusapan. Kaya po kami samahan nyo, ikaw Diyos ang aking buhay. Ikaw ang Diyos ng aking buhay. Ikaw ang Diyos ng aking buhay. Jesus. Jesus. Sa'yo nagmula ang lahat ng bagay sa buong sanlibutan. Ikaw ang Diyos ng aking buhay. Ikaw ang Diyos ng aking buhay. Jesus. Jesus. Sa'yo nagmula ang lahat ng bagay sa buong sanlibutan. Liwanag ang tanglaw, pag-ibig ay laganap sa bawat pusong nagmamahal sa Diyos. Liwanag ang tanglaw, pag-ibig ay laganap sa bawat pusong nagmamahal sa Diyos. Amen. Amen. Ang main verse po natin ay hango sa Juan 8 verse 12 at ang sabi po dito ay ganito. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao at sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakameron ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Sa English, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. John 8 verse 12. Thank you, Lord. Alleluia, alleluia. Ito nga po yung ating ikalimang candle at ating pong nilagyan ito ng title na Jesus is the light of the world. Hango na rin sa John 8 verse 12. So ano po bang ating makikita rito? Una sa lahat, yung konteksto ng ating verse sa John 8:12, ito po isang napaka-profound na statement ni Lord. Hindi ito isang casual statement lang ang sabihin niyang, I am the light of the world. Ang ibig sabihin po nito ay ito nagbibigay ng kanyang identity at saka yung kanyang mission in life. Light is often associated with clarity, guidance, and truth. So ito po yung light na pinag-uusapan natin. When Jesus calls Himself the light, He offers divine illumination to a world that is often darkened by sin and confusion. By following Him, we are assured that we will not just have an existence filled with uncertainty, but our path will be illuminated
by His divine wisdom. So pag sinan natin na candle, iilawan, yun ay ilaw. At ang ilaw na ating pinag-usapan ngayon ay ang ilaw na walang iba kung hindi si Kristo. Just like dun sa kwento ng Magi, yung matatalino, commonly known as the Three Kings, meron po silang sinunod na ilaw na walang iba ay metaphor of Jesus. Ito'y tungkol doon sa Bethlehem Star o yung star sa kapanganakan niya. Doon sa Matthew 2, verses 1 to 2 at then to 9:11, ang sabi dito ay sinunod nila ang star na ito with expectation and joyful hope. Whatever it takes, time and distance, and threat in their physical being, it did not stop them to follow the light of Jesus Christ. Sabi doon sa verse 1 and 2, may mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, his star, kaya't naparito kami upang siya ay sambahin. Matapos makipag-usap kay Herodes, sa verse 9, ang sabi naman nila ay, ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganun na lamang ang kanilang mga kagalakan nang makita ang bituin. Ang pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling na Maria na kanyang ina. Nagpatirpa sila, sinamba ang bata, inihandog din nila sa kanya ang mga danilang ginto, insenso at mira. So ang ibig sabihin po nito, Christ gave us hope, Christ gave us peace, Christ gave us joy, and Christ gave us love, leading to the worshiping of our Lord Jesus Christ. So again mga kapatid, itong ikalimang candle na ito na tiniguran nating Christ candle, ito ay sinisindihan doon sa huling linggo. 4 na linggo po yan eh. So in our case, kami po ay medyo nagbigay na ng magandang application nito sa Bulacnin. Nagkameron po tayo ng wreath of Advent at nung linggo nga ay sinindihan na natin yung ikalima, which is the white candle representing the light of the world, which represent also Jesus Christ. Yung candle, it represents the birth of Jesus Himself. This white candle natin pinag-usapan, accordingly, nag-represent din na si Kristo na ay ipinanganak. It is positioned in the center of the wreath. Ito inilagay sa gitna. This white candle, it symbolizes the purity and arrival of Christ who overcomes darkness, sin, and suffering. Ito yung nagpapaalala sa atin that Jesus Christ is the ultimate gift amidst the busyness of this Christmas season. Yung light in darkness, ang ibig sabihin nito ay tayo, lahat noon, ngayon at magpakailaman, lagi nang nakakapamuhay tayo sa dilim ng kasalanan. Not necessarily the dilim na defined by the absence of batelic or miracle light, but we are darkened by the kasalanan na ibinigay sa atin doon pa man sa Paul. While the other 4 candles, yung hope, yung peace, yung joy, and love, are important, they are the 4 candles that surround the white candle. They exist to point toward Jesus Christ. The Christ candle signifies that Jesus is the center of Christmas. Ito parang yung gulong doon sa mga cart, yung bang mga unang cart na hinahatak na mga kalabaw at baka, may center piece ito kung saan yung spoke ay papunta doon mismo sa wheel upang ito'y tumakbo. So this ring has 4 spoke, the hope, the peace, the joy, and the love. And the one that makes them run is no one but Jesus Christ, the white candle. So yun ang representation nito. Ang timing ng pagsisindi nito ay during the Christmas Eve, and it marks the end of the Advent season, yung waiting period. The Christ candle is saved for last and lit on the eve of Christmas dahil nga ito ay napaka-importante. Yung 4 other candles are important. They are very, very important. Pero they only make sense with Christ at the center. Opo mga kapatid, Christmas is a time of hope, peace, joy, and love. Paulit-ulit po tayo. But once again, this is only because of Jesus Christ. So sa araw na ito,
ating pong pagsamasamahan, tingnan natin kung anong real meaning ng Jesus Candle, which is at the center of Christmas, and how we can only have hope, peace, and joy and love in our lives because of His presence. I-recap lang natin na mabilis para po meron tayong flow na nanggaling sa ating mga pinag-aralan na noong nakaraang 4 na linggo. Ang nangunguna dito sa candle na ito ay yung tinatawag nating the prophet's candle. Ito yung hope, pag-asa. Dito, kulay purple pa nga ito dahil this is a prophecy from Isaiah 3:2-5 at ito'y naganap ang pagsilang sa Matthew 1:22-23. Merong hope na sinasabi at naganap. Pag ang Diyos ang nangako, ito'y kanyang tinutupad. Ang pangalawang candle is peace, kapayapaan. Tinatawag din itong the Bethlehem's peace. Ito'y nagre-represent ng journey sa Bethlehem and the promise of peace on earth sa Lucas 2:13-14. Ito ron ay tinatawag na angel song. Thank you, Lord. Ang pantatlo ay yung joy, yung kagalakan. Shepherd's candle. It celebrates the angel's message to the shepherd sa Lucas 2:8-12. At ang pang-apat, yung huling Tuesday na ating nag-meet tayo, ang pang-apat ay yung love candle. It's kulay pink o kulay red. Ito yung pag-ibig at tinawag ding angel's candle. It reflects God's great love shown through sending His Son. Nangunguna ang John 3:16, pagkatapos Matthew 1:18-21, and then Romans 5:8. Ito yung God's love. So for today, itong ating ikalimangang candle, this is now the candle of Jesus, which is the niliwanag ni Kristo. Color white, purity. Ito'y sinisindihan nga at ito'y nagsisimbolo ng victory and fulfillment of all. Sa John 8:12, yung ating binasang teksto, when Jesus spoke again, the people said, He said, I am the light of the world. Thank you, Lord. So explore po natin ito at akin pong bibigay na kay Sister Cora ang microphone para ibigyan tayo kung anong na-research na tungkol sa importance at implication nitong ating Christ candle. Sister Cora, thank you, Lord. Thank you, Lord. Bago ang lahat, ang mga candles ding ito ang nagsisimbolo ng regalo or gifts sa atin ni Kristo sa araw ng Pasko. Ito na nga yung mga sumusunod. Yung una yung hope, pag-asa. Padalawa yung peace, kapayapaan. Joy, kagalakan. Love, pag-ibig. At ang huli, yung liwanag, yung light. Si Kristo ang liwanag. Na kung wala si Jesus, walang magiging halaga ang anuman, ang lahat, yung naunang apat. Sa John 8:12, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Sa Tagalog, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. So una nga dito, yung there is no real hope without Christ. So walang talagang pag-asa kung wala ang ating Panginoon Kristo. Ang pag-asang galing kay Kristo ay nakakayana nating maghintay kahit pag anong katagal o kalayo, kahirap ang paghihintay. Hope in Christ get us through the waiting. Hope in Christ help us go the distance. Hope in Christ does not disappoint sa Romans 5:5 at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Also, natutunan din natin that the whole Advent season is all about hope and anticipation, waiting and preparing. It's about the people of the Old Testament waiting all those long years for Christ to come. At ganoon din naman, it's also about us who are waiting and longing for Christ's return, our Lord Jesus yung ating second coming. Mga kapatid, nakakalungkot isipin na marami pa ring tao ang nabubuhay na walang pag-asa o nawala ng pag-asa
dahil sa mga nararanasan o dinaranas nila. Kabiguan, pagsubok, mga sakit, at kung ano-ano pa. Pero ang totoo, na wala sa buhay nila si Kristo. Please take note, Christmas is all about hope because it's all about Christ. We have hope for today, ngayon, because Christ is with us. We have hope for tomorrow, yung bukas, because Christ will never leave us. And we have hope for eternity, sa kabilang buhay, because Christ is coming back to take us to be with Him forever. Sabi doon sa Deuteronomy 31:8, si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya. Hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kahit huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Again, there is no real hope without Christ. All real hope in the world is centered on Christ. Amen. Glory to God. Yun nga ang awitin nating sabi, Blessed assurance, Jesus is mine. He will never leave me. Forsake me, He is in my side. By my side. Sabi nga, For my my hope is in Him, like the snow and the rain, coming down from heaven. Lord, I believe in your words and your promises. Lord, I believe. I believe in your words and your promises. Yan ang hope natin. Thank you, Lord. Pangatlo na daling yon. Ano? A hope and then peace. Yes, I'm sorry. Sorry. Thank you, Lord. Ulitin ko yung una. Yung sa peace. Jesus bring peace with God. That Jesus came to save us from our sins so that we could be restored to right relationship with God. Kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama namin. Jesus bring peace with self. That when you trust Christ, you enjoy a wonderful peace in your heart. A personal peace that is unlike anything you can find in the world. At ang pangatlo, Jesus brings peace with others, that when you put Christ first and pray for your relationship, Jesus reconciles those relationships and allows you to live in peace with those around you. At ang panghuli, ultimately, Jesus will bring peace on earth, that when Christ returns, He will rule over the world in peace. Nothing missing, nothing lacking. All true peace in the world is centered on Christ. Sa awit 46:9-11, maging pagbabaka ay napapatigil, sibat at palaso'y madaling sirain, baluting sanggalang ay kanyang tupukin. Sinasabi niya, ihinto ang labanan, ako ang Diyos, dapat niyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutay, pinakadakila. So lahat ng digmaan at mga hindi pagkakasundo-sundo ay mawawakasan. All wars and conflicts will cease, and even the world of nature and animals will be at peace. Lahat yan ang part 2 ng ating pag-aaralan. Tatalakayin din niya mamaya ni Pastor mamaya-maya. Again, all true peace in the world is centered on Christ. Nakakalungkot mang sabihin, our world is sadly lacking peace today because our world is lacking Christ. Hindi kayang anuman magkameron ng peace talk
United Nations interference ang makabuo ng isang kapayapaang panghabang buhay dahil merong mga invested interest ng mga parties involved. Hindi rin kaya ang pamamagitan ng church leaders or any political leaders na marami ang pangmatagalang kapayapaan o pagkakasundo ng mga nag-aaway na partido. Pati ang mga lunas na ibinibigay ng mga doctors or psychologists, wala rin itong kakayang magbigay ng tunay na kapayapaan. Pati paggamit ng mga drugs or other medication cannot bring real peace. Tanging si Kristo lamang can bring true and lasting peace. He is the Prince of Peace. He is the Savior who come to bring peace between you and God. Sa Isaiah 9:6. He is the coming King who comes to reign in peace over all the earth. Sa John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Thank you, Lord, sa ginagawa mo sa aming bansa, sa ating bansang Pilipinas, ang ating bayan, ating mga minamahal, for the peace in our land. Salamat po sa peace sa Israel. So, sabi nga dito, may the peace of Christ rules in your heart. May the peace of Christ rules in our heart. In whatever you do, in words or in deed, do it all in the name of the Lord. Give Him thanks to God through Christ our Lord. Sa peace be with you. At ang pangatlo ay yung sinasabi nating real joy. There is no real joy without Christ. There is no real joy without Christ because Jesus brings the joy of salvation. That there is no real joy without salvation and no real salvation without joy. Laging magkasama ito, magkadikit yung joy at saka ang salvation. Nakita rin natin that joy leads to proclamation, good news is for sharing, and that joy leads to praise. We saw that all true joy in the world is centered on Christ. When the angels announced the birth of Christ to the shepherds, they not only sang songs of peace in the sky, they proclaimed good news of great joy for all the people. At pagkatapos, ang mga pastol ay makitang si Jesus in the manger, punong-puno sila ng kagalakan. And they ran out into the night to tell everyone that Christ was born. Hindi na nila nahintay hanggang mag-umaga pa. They couldn't wait until morning. They go ahead, ipinamalita agad nila sa kanilang mga kasamahan ang magandang balitang kanilang naranasan. They were so filled with joy in sharing the good news of Christmas that they returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, tulad ng ibinalita sa kanila ng anghel. Joy in Christ will always lead to praising and worshiping Him. There will be joy in the presence of the Lord. Sa Psalm 16:11, ito yung ating i-celebrate nung ating 44th anniversary. So, please take note sa mundo natin ngayon, merong iba't ibang klaseng uri ng entertainment. A lot of excitement, a lot of thrills, but very little joy. Sabi nga natin, joy is deeper than happiness. Happiness is temporary and dependent on circumstances, on happenings. But Jesus offers us a joy that transcends our circumstances. Christmas is not always a happy time for people, especially if we have lost someone close to us. It colors the season for us. Lalo na kung bago pa lamang nawala ang ating mga mahal sa buhay. Katulad nito, maraming nangyari. Ngayong Pasko, maraming nawala sa ating mga mahal sa buhay. Malungkot talaga, pero iba ang pag-ibig ni Kristo. So, pero ito nga, Jesus offers you a joy that will sustain you even in your deepest sorrows.
Jesus brings a joy that is deeper than happiness and even deeper than our sorrows. There is no real joy without Christ. True joy doesn't mean you will never be sad. It means that even in your saddest hours, God is with you. You can trust Him and therefore you can have joy. Sabi niya sa John 15:11, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Sinabi ko ito sa inyo, ang mga bagay na ito, upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Singit lang ako, sister ha. Ako'y natutuwa dahil ngayon pong araw na ito, December 30, reunion ng ang kanang Sister Cora, mga isyong. Medyo mahaba na ang panahon na tuwing may reunion, lagi po kaming reenactment of the nativity scene. Ito nga pong nitong last Saturday, nung kami prayer meeting ang family sa online. Pagkatapos ng prayer meeting, amin pong binalangkas. Ano bang programa? Alam niyo, pinakamatanda sa kina Sister Cora, ang hindi niya makalimutan ay lagi niya sinasabi na, sino ang gaganap na Mary and Joseph? Ang aming topic ay tungkol sa handa, tungkol sa rapol, tungkol sa anumang programa, pero siningit niya, sino ang gaganap na Joseph and Mary? In other words, ang joy sa kanya at sa totoo lang sa amin lahat ay naroon sa presentation ng kwento ni Jesus Christ. Totoo naman mga kapatid, ito mga nagdaang mga Christmas reunion natin na ito, celebration, okay, may gift giving, may exchange gift, may raffle, may lahat-lahat na, may kantahan, may program, pero ang lahat ng yan, kung wala si Jesus Christ, hanggang doon lamang nang tanggap mo ang iyong exchange gift. Malungkot ka pa nga pag binuksan mo ang iyong gift ay mas mura kaysa doon sa iyong ibinigay. Pero kung iyong nakita na nagala ka dahil si Kristo mismo ang ibinigay sa iyo nung Paskong yun. Kaya lasting ha, it is a lasting joy kapag nakita mo na si Kristo ang tunay na kagalakan. Sabi natin, J is for Jesus, O is for others, and Y is for you. Sister, aking detalakayan ng tungkol sa love ha. Yes, Kasi sa love. yun ang pang-apat na kandila. Yung tungkol sa love, tulad ng kanyang punchline, there is no real love in Christmas without Christ. Kasi it is about Christ. It is about the result of John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So, nung last Tuesday, sabi po natin, ang gaganda ng mga love story sa Christmas. Nariyan yung love ni Joseph kay Mary, at yun ni vice versa. Hindi lang natin natalakay yung love naman ni Mary kay Joseph, ang pag-ibig ni Mary kay Jesus, and also vice versa, ang pag-ibig ng anak sa kanyang inang si Maria, and then yung pag-ibig ng Diyos sa tao, sa sinners, and yung ating response, yung pag-ibig naman natin sa ating kapwa. Yan ang mga natalakay doon. Kung ang ating usap-usapan sa Paskong ito at any day of the year, kung ang Kristo ay hindi pumapagitna, wala kanyang presence, walang joy, walang peace, walang love. Kaya yun po ang ating sasabihin palagi, kung si Kristo ay nasa atin, nakikita na sa atin si Kristo, dapat yung pag-ibig ni Kristo dapat makita rin sa atin. Sabi doon sa 1 John 4:7-8, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Is it a warning? No, it is an encouragement. Mga anak tayo ng Diyos. Kaya unang makikita dapat sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos na iraradiate naman natin sa ating kapwa. Pag-ibig ang bumubuhay sa daigdig. So yun po mga kapatid, ang isang glimpse doon tungkol sa pag-ibig. There are different kinds of pag-ibig. Pero sinasabi nga ay sa 1 John 4:19, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak.
upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan nito. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayong inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating kasalanan. Mga kapatid, ang Diyos ang unang umibig. Kaya huwag po natin tatanggihan yung sinasabi dito, kaya tayo ay nakakaibig. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin na. Hindi natin dapat ito i-hoard. Alam po natin, hindi natin ginagawa yon. Kaya lang kung minsan, tayo po ay na-overwhelmed o napapanalo natin ang pride, yung hindi pagpapatawad, at kung ano't ano pa. Ang sa Diyos ay pinatawad agad tayo. Yun ang kanyang agape love. Ang pag-ibig natin dapat ay in that sense, in that type, agape love. Walang kinikilingan, walang dulo, laging ito'y walang boundary. Ang pag-ibig mo ay walang katapusan. Mahirap isipin dahil baka ikaw ay abusuhin. Kaya mo ikay abusuhin, basta ang pag-ibig mo ay manatili. At ang pag-ibig mong yan, ang sabi nga sa kanta, yung mga kaaway ay magiging kaibigan mo. Dahil ang ginanti mo sa kaaway ay pag-ibig, hindi galit sa galit. Kaya yun po ang essence ng ating Christmas celebration. Sister, tutuloy na tayo. Ibig ko lamang idagdag, yun hong natuklasan ko na pag-aaral ni Pastor Bobby Howell. Ito yung tungkol naman sa, itong lahat natin pinag-uusapin, ito actually ay propesiya noong pa. Propesiya na hango naman doon sa Isaiah 9:2-7. So si Bobby Howell ay nagbigay po siya ng analysis at ang sabi niya, noong pa man, ay meron ng pinag-uusapan tungkol doon sa Genesis 3:15. We were promised the seed of a woman who would crush the serpent's head. Genesis 3:15, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin, ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. So, nagkameroon talaga declaration of war. At itong war na ito na si Satanas ay i-winage sa ating Diyos, ito ay kumbaga sa ang dami na tayo nga po ay naging orphan sa ating Panginoon dahil sa kasalanang hindi maalis. At yung habok na nag-wreak upon creation, all promised to be overturned by the seed. Ang lahat ng ito, ano man ang ihalang ng ating kaaway, yun ang sabi ay dudurugin ng anak ng Diyos, the seed of the woman. So, John 10:16, paparito ang kaaway upang siya ay pumatay, magnakaw at magwasak. Pero sige, pumunta ka rin. Pero ang Diyos ay narito na, dudurugin ang bawat attempt mo sa aking anak na siya yung dalhin sa kamatayang kumunoy ng kasalanan. So again mga kapatid, ito ay dinidescribe dito yung people who walk in darkness and those who live in the dark land sa Isaiah 9:2. Ito nga po ang ating sasabihin pamaya. Pag sinabing walking in darkness, those who are in the dark land, this is not necessarily nang ibig sabihin ay mayroong blackout, brownout, walang kuryente, madilim. Kundi ibig sabihin po nito ay talaga pong ang kasalanan, yan po ay nagre-represent ng darkness. Kaya yun po ang ating titingnan na nakita natin. Nito palang ating pinag-uusapan ito tungkol sa light, tungkol dun sa joy, sa hope and everything, ay nung pa man ay sinabi ng wawasakin yan ng anak ng Diyos. It is a glorious prophecy. I pray that God will help us delight in this sovereign goodness in bringing to us His precious Son. Ito po ang ating ipapanalangin. So sabi sa Isaiah 9:2, ayon sa reflection ni Pastor Bobby Howell, Christ brings light. So light again, ikalimang candle, ikalimang light, the stars in heaven during Christmas. Verse 2, nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. The people who walk in darkness will see a great light. For those who live in a land of deep darkness, a light will shine. The first thing Isaiah mentioned in his prophecy is that Christ brings light.
He describes the people. They are walking in darkness. They live in a dark land. Ito'y litrato doong para bagang under sin. Ang sinasabi dito ay, ang tao, pagka ibabawan ng kasalanan, ito ang magbibigay ng darkness sa ating buhay. Sa 1 John 1:5, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Ito ang liwanag na hindi pwedeng sakupin ng kadiliman ng kasalanan. Isang reflection lang. Pagka mayroong darkness, there is no confusion. Anong ibig sabihin yon? In darkness, there is confusion. Ulit po, in darkness, there is confusion. Makukonfuse ka pagka mayroong darkness o kadiliman because you cannot see anything. So you have no idea where you are, what is around you, and where you are going. There is no peace. Magulo yan. Dark kakapa-kapa ka. Hindi mo malaman kung saan ka pupunta. Itong larawan bago dumating si Kristo sa ating buhay. Sa Efeso 2:5-7, itong sinasabi ni Paul. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan ang sa Efeso 2:5-7. So, pag sinabi po natin, they walk in darkness, yung term na walk, ang ibig sabihin ito ba ito ng pattern. Parang lagi nang dun ka na lang pumupunta. It is not they look one stroll, hindi ibig sabihin sa dilim ka, walang kuryente, walang ilaw na lumalakad. It is that they live through darkness of sin. Additionally, yung second phrase na sinabi sa English, they live in the dark land. Ito naman ay, ang ibig sabihin nito ay both terms of which, ang ibig sabihin it describe a pattern, a state of life. Our existence before Christ came was one of darkness. We were completely hopeless and helpless. But it is in this hopeless and helplessness that the light shines through. Aside from the comparison between light and darkness, Isaiah also adds some further help to give us greater appreciation for the light brought by Christ. When he mentioned a great light, pag sinabing a great light, parang yung araw, it has a great light, the moon, the stars. But when one imagine deep darkness, darkness so thick you cannot see your hands, naalala mo ba sa stage, yung Crimson Black, nagpunta tayo sa San Francisco, hindi mo makita ang kamay mo sa harapan mo sa dilim. Then the brilliance of the noonday is blinding. Mabubula ka, biglang nagkaroon ng liwanag. This is the contrast Isaiah is presenting at the advent of Christ. In a land of deep and abiding darkness, the light of Christ shines. No longer are we blind to our own sin, desperate need for Christ. No longer are we ignorant of the greatest need of our world. Christ brings light, and His light changes everything for us, for the glory of God. Nang dumating si Kristo, nagkameron ng kaliwanagan. Ang kasalanan pala ay ito. Kaya with that kaliwanagan, naging maingat ka at nakita mong ang totoo palang liwanag ay si Kristo lamang ang iyong susundin. Tulad ng ginawa ng mga magi na pagsunod do sa Bethlehem star. So, nagkameron ng light at ang pangalawa, Christ brings joy sa Isaiah 9:3. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, nagagalak sila ng na parang panahon ng anihan at parang mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan. The greatest joy is that we have Jesus Christ. So it brings elation, it brings joy. Purihin po ang ating Panginoon. Again, mga kapatid, ang sabi dito ay, tulad ng mga tao doon sa Thessalonica, ano bang sabi? Pray continually, rejoice always, give thanks in all circumstances, for this God will for you in Christ. We will rejoice with an increasing joy. Increasing joy, not decreasing. Kasi pag decreasing joy, there is an end.
Once you have the joy of Christ, it is a increasing joy. Kahit hindi ka nanalo sa raffle, hindi mo na kamtan yung gusto mong bonus o promotion for this year, but your joy is continuing because your hope in Christ never dies. Never dies. It is continuing joy. Tuwan-tuwa ka kasi sa totoo lang, may pinapalit ang Diyos sa atin na higit na ikatutuwa mo, ikaliligaya mo, dahil yun na higit natin kailangan. Magano lang tayo, be sensitive on the act of God. At makita po natin that God doesn't disappoint our hope. So, we will develop this attitude like Paul who said, for me to live is Christ and to die is gain. Look at Paul do sa Philippians 1:21. Ang sabi niya, kung ako'y nabubuhay, and then I live for Christ. If you live for Christ, then you are reflecting ang mga katangian at gusto ng Diyos sa iyo. Gumagaya ka sa kanyang anak. And then, if you die, it's gain because makakasama mo na ang Diyos forever. Kaya ang joy natin is never ending, never decreasing sana. It must be ever increasing infinitely. Yun ang ibinibigay ng joy sa Christmas. Ano ba ang kamatayan? Ang kamatayan ay ito yung mag-equalize, mayaman, mahirap, pupunta rito. So that is one practical thing na sasabihin natin. Kung sa lupa kami ay may mayamang nagpakasasa sa lupa, may isang Lazaro na gutom, hindi pinakain, ay pagdating na kamatayan, lahat ay pupunta roon. Wala magiging exempted. That is gain for the believers of Christ. So again, mga kapatid, no wonder there is such joy at the Advent Christ. Christian, Christ brings joy, superior, unrivaled elation. So, wala itong kahulilip. Light, then joy, the ever-increasing. At ang pangatlo, sa verse 4-5 ng Isaiah 9, sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin na kanilang balikat ay pinasan. Pamalo ang ng mga api, iyong binali tulad sa Midian na iyong ginapi. Ang panyapak na mga mandirigma at ang lahat ng pasautan tigmak sa dugo ay susunugin. Sabi niya sa English, for you have broken the yoke of his burden and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, as in the day of Midian, for every warrior's sandal from the noisy battle and garments rolled in blood will be used for burning and fuel of fire. We will continue yung mga salita na yung freedom, actually that is the language of conquest, yung mga nananakop. Pagka nangyari yung freedom, itong language na yun, it's used to use depiction of warriors. Notice that there is a picture of oppression, no oppression sa Israel. The yoke is a common depression of slavery and is a staff and rod. All pictures oppression and slavery. Thank you, Lord. Take for example, yung experience ng mga Israelitas sa Exodus, ilang taon sila na naging alipin sa Egypt? 400 years. That 400 years, hindi yun basta ganun-ganun na lamang. Yun yan, isang taon lang na oppression, 2 taon, 4 na taon na invasion sa atin ng foreign countries. Medyo magtanong ka sa matatanda, it's not good. It's not good. So again, mga kapatid, yun ang binirake nung dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Think of someone who's addicted to something. Addiction, ito na lang, practical application. Marahil ay addict sa alcohol, addiction sa pornography, sa shopping, and whatever it is, the addict is practically incapable of freeing him or herself from the addiction. Nangangailangan ito ng outside help. Even to this kind of addiction, only the Lord Jesus Christ to bring you out and bring you to the side of God. This is the idea beyond the freedom we have because of the Advent Christ. We are delivered from sin. We are no longer slave to sin. Through faith in the Messiah, and repenting from our sin, we enjoy freedom. Ephesians 2:8-9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast from it. So, again, ano ba ang application nito, mga kapatid? Ang application nito ay ganun nga. Kung ikaw ay merong addiction, ipag-pray mo lang kay Lord. Umingi tayo ng kasalanan, and it is by grace and then through faith, mawawala po ang mga problema natin yan. So,
Ang panghuli ay this Christ brings the kingdom. Hindi natin namamalayan itong verse 7 and 9 ng Isaiah 9 ay ang sinasabi, magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito sa pamagitan na may katarungan at katawiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang ating Panginoon. Ang sinasabi dito ay ganito, yung Christ Advent, ito yung inauguration, the beginning of the unfolding of His kingdom. Nung siya'y panganak ngayon, yun ang inauguration ng kingdom come. Yun ang inauguration na dumating na ang kanyang kaharian. Naalaban niyo ang panawagan ni John the Baptist at sabi niya, repent, for the kingdom of heaven, the kingdom of God is at hand. The kingdom of heaven is here now at the church. Christ's kingdom is here now in the church. Hindi ito, ang sinasabi ay, hindi lamang ito para sa Israel in particular. Ang kingdom of God, ito'y sa lahat ng simbahan dito sa mundong ito. The sun arrives and the kingdom begins. Now, not only through the nation of Israel, God is working through the church comprised of people from every tribe, people group, language, or worshiping Christ and proclaiming the gospel. Jesus describes the ever-expanding and always victorious nature of His kingdom here. Kung yung joy ni Christ is ever-increasing, yung kanyang kingdom is ever-growing and ever-victorious. Akala lang natin ay nagagapi tayo ng kaaway. Hindi, mga kapatid, na nanalo ang kingdom of God. Matthew 16:18, I tell you that you, Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Will not overcome it. Hindi ito pagtatagumpayan ni numan. So, ano bang ating concern dito? Ang ibig sabihin lang po ito, mga kapatid, that kung ating pong i-review yun, application, yung concerning Christ bringing light, if you are not a follower of Christ, you are as those people who walk in darkness and live in the deep dark days. Talaga po, kung sino man po sa palagay nyo ay not yet with Christ, in Christ, hindi ka pa si Kristo, ang iyong buhay, yun pa rin, wala na ang dati, ikaw ay bago na, then may problema tayo dito sa ating pinag-uusapan. Unfortunately, due to the nature of darkness, you may not even be aware of this fact. Yun na nakakalungkot. Kaya sabi natin, ang isang bagay na tityakin natin sa ating pamilya, lalo sa ating mga anak, ay ituro sa kanila si Kristo, sapagkat pagka sila'y nawala sa mundong ito, na wala siyang inaasahang Kristo, sila na ang pinakawaawa sa lahat ng nilalang. At tayo ay mayroong obligasyon para dyan. Christ shines light. This scripture offers you the hope of living in the light of God. Would you confess and forsake your sin and leave the darkness through the power of God's grace? Mga kapatid, ikaw man ay narito na o wala pa, nanghina ka, napawalay ka, come back to the fold. Come back to the fold. Confess your sin at napakabuti ng Diyos. 1 John 1:9. Church brings joy. Alam po natin yan. Ito pong ating si Christ ay joy ang unang ibinigay sa atin. Kaya una sa lahat, doon sa madilim na pastulan, ang mga pastol na walang kaalam-alam ay nagkameron na extraordinary joy. Sila'y naniwala dahil sila'y pinili. At after that joy, nagkameron sila ng kagustuhan. Hindi na nag-isip, pinuntahan niya yung pinamalita at nakumpleto ang kanilang kagalakan dahil ang Savior na si Jesus Christ ay nakita nila. And it doesn't end there. Pagkatapos noon, nang sila'y umalis, ipinamalita agad nila. Hindi na sila nag-aral pa ng malalim na theology. And the time is the very time they came from that sabsaban. Parang yung babaeng Samarita, yung sa well, nung after na si Jesus Christ ay makita niyang ito nga ang propeta, nung siya umalis, nag-ano siya, evangelize agad ha. At nang siya bumalik, may kasama na mga siguro ay kapwa niya at ipinakilala si Kristo. So, yun ang kanyang sinasabi. So, yun ang ating pinag-aaralan ngayon, mga kapatid. So, again, in conclusion, lahat tayo, ang gusto natin ay hope, peace, joy, love,
But some people seem to want them without Jesus. It is impossible. Kung wala si Jesus Christ, temporary, hindi yan tatagal, at immediately ang kapalit niyan ay kalungkutan, kawalang pag-asa, walang pag-ibig, at ending to kamatayan ng lahat. At alam natin na sinasabi ng Diyos, pumunta ka sa ating Panginoon. Ang mga ito actually ay nasa atin pa rin. Sabi natin, ito mga gift na ito, gift of the Holy Spirit to sa atin. Fruit of the Holy Spirit. Nasa atin na. Yung kabaligtaran niyan. Ha? At ito po ang ating dapat na ipamuhay. Ito yung regalo sa atin ng Diyos. At sa Paskong ito nga po, ipinalala sa atin. Siya'y muling babalik para nga sa mga taong kinalulugdan niya. Dapat ang pamumuhay ay ayon sa naniwala, nanalig, at sa mga naghihintay. So, ano po ang challenge sa atin? Ang challenge po sa atin ay, just like the light that Jesus' candle brings, we are being challenged. Your witness must shine out. Matthew 5:16, gayon din naman, dapat yung paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Let our light shine. Yes, we are to shine. Dapat tayo magningning, hindi lamang lumiwanag. Our testimony by both life and word, hindi makukuha yan sa magagandang pananalita, memorized na well-versed ng Biblia, kundi mismong sa nakikita sa atin. Kasi ang ating kausap, mayroong damdamin. Kung ang ating pagsasalita na Word of God is based lamang sa word na memorize, head knowledge, then it doesn't have effect. Nonetheless, it is the word that has the power. But the deliverer of that word ay mayroong contribution. By belief and behavior, by creed and conduct, is a light in the darkness. Light is light bearers, like stars or luminaries. 2 Corinthians 4:6. Sapagkat ang Diyos na nag-uutos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman, ay siya ring nagbibigay ng liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Yes, we are to share. We are to share the light of Christ, the love of Christ, Christ Himself. Matthew 28:18-20, the Great Commission, alam natin yon. Kaya tumayo kayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, turuan niyo silang sumunod sa lahat na inuutos ko sa inyo, tandaan ninyo, ako'y magiging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sa Mark 16:15, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. At ang sinumang sumasampalatay at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayos sumampalataya ay parurusahan. Sa Mark, mayroong kaparusahan. Sa Matthew, pagpapahayag, kasama natin ang Diyos magpakailanman. Again, remember, the greatest gift of Christmas is Jesus Himself. Kung wala ang Jesus at hindi makikita sa ating buhay, wala tayong maisishare sa ating kapwa. So, tulad ng dati, again, salamat sa Diyos, Sister Cora, kinuha ko na ang ilang papel mo doon dahil sa, masyado lang akong na-carried ng joy ng Christmas na ito. Gusto ko sana, walang katapusong Christmas party natin eh. Ikaw ba, Sister, ano ba sa palagay mo? Siyempre, gayon din. Ganun din, ano? Ay, naku, ilang Christmas party pa ba nakaabang? Marami. Marami pa, sa ating Pero, batiin muna natin. Ito mga team, enjoy, joyful talaga because it is their birthday today. December 30, 2025. Happy birthday, Sister Allen Barrera, Sister Nessie Kausarin, Sister Ivy Arabaca, Brother Khalid Madla, and happy anniversary! Wow! Brother Glenn and Sister Melissa Soledad. Thank you, Lord. Happy birthday, happy anniversary sa inyong lahat. Happy birthday.
anniversary. Happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday sa and lahat. Happy anniversary. Mahabang buhay, maligayang buhay, at lubos na pinagpala sa pangalan ni Jesus. Ang ating new repeat song of the week ay ang composed by Minister Ed Galletes, at ito yung kanyang title dito ay Ngayong Pasko. Ngayong God Pasko. bless. God bless us all. God with us. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaan mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawalang saya sa buhay mo. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala bang kulay ang Pasko sa puso mo? Huwag mong hayaan mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang saya sa buhay mo. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag kang magtatanong, paano na kaya ito? Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Kawikaan 17:22. Ganito po ang ating mapapakinggan. Ang taong masayahin, humahaba ang buhay. Taong malungkutin, unti-unting namamatay. Taong masayahin, humahaba ang buhay. Taong malungkutin, unti-unting namamatay. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang saya sa buhay mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Huwag kang magtatanong, paano na kaya ito? Ngayong Pasko, ngayong Pasko,
ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko.